Ayan, so magandang araw mga idol. Ginawa kong video na ito para sa ating mga kaibigan na gustong pasukin or gustong magpa-install ng kanilang solar setup sa kanilang tahanan. Marami kasi tayong mga kaibigan mga idol na medyo nagugulat or medyo napapa-atras kapag nalaman na nila yung kanilang magagastos sa kanilang solar setup. So sa mga meron ng existing na solar setup dyan, alam ko nakaka-relate kayo kung bakit ganun na lang yung ating nagastos sa ating mga solar setup. So sa video na ito mga idol, bibigyan natin sila ng konting idea para medyo naman malinawan sila kung bakit ganun na lang yung kanilang magagastos kapag sila ay nagpa-solar. Kadalasan kasi kadalasan kasi sa mga nag-i-inquire sa akin through social media or sa personal man lang, kadalasan tinatanong sa akin kung magkano ba ang magagastos sa kanilang solar setup. So, pagka nalaman na nila, nabigyan ko na sila ng quotation, medyo nagugulat sila. So, para mabigyan kayo ng linaw mga idol sa ating mga ano diyan no, sa ating mga viewers diyan na alam ko pinag-aaralan nyo ang solar. Alam ko kumukuha kayo ng idea kung bakit gano'n na lang kalaki yung magagastos natin sa ating pagsosolar. So dito sa video na ito, magkakaroon kayo ng idea kung bakit ganun kalaki yung inyong magagastos kapag kayo ay magpapa-solar. So unang-una dyan mga idol, kapag kayo ay nag-inquire sa inyong mga installer o meron kayong nakita na nag-i-install ng solar setup at nag-inquire kayo. So unang-unang tatanong dyan, ano yung inyong mga appliances na gusto nyong paganahin sa solar? Siyempre, for example, nagbigay na kayo ng appliances na gusto nyo mapagana. Second na tatanungin sa inyo dyan, kung ilang oras nyo ito pagaganahin. So, sasagutin natin dyan. Dito kasi nakadepende kung ilang solar panels ang ilalagay sa inyong solar setup. So, dito din nakadepende kung gaano kalaki yung inverter na gagamitin sa inyong solar setup. So susunod dyan mga idol, na itatanong sa inyo, ilang oras nyo ito gustong paganahin. So let's say, skip na natin yung sabihin na natin sa gabi. Ayan, malakas kayong gumamit sa gabi based doon sa binigay nyong appliances na gusto nyo mapagana. So dito naman ngayon yan i-compute ng installer sa inyo mga idol kung gaano kalaking capacity ng battery ang kailangang ilagay sa inyong solar setup. So nakadepende rin kasi diyan mga idol kung meron ba kayong mga motorized load, mga may high demand na load kayo, mga malalakas na surge gaya ng mga water pump. Ayan, malalakas kasi ang mga idol at saka mga continuous load gaya ng mga water heater. Ayan. So dyan kasi bine-base ng installer kung gaano kalaki yung solar setup na kailangan nyo. So kapag naibigay na sa inyo yung quotation, syempre magugulat kayo kung bakit ganon kalaki. Dahil syempre meron tayong sinusunod dyan ng computation mga idol kung kung gaano kalaking solar setup, syempre gaano karaming solar panel, gaano kalaki yung battery bank na ilalagay sa inyong solar setup. And then, syempre, nakadepende rin yan sa inyong location at location ng installer kung gaano kayo kalayo sa isa't isa. And then, kapag nakita na yung site kung saan ilalagay, nakadepende rin dyan kung gaano kahirap yung scope ng trabaho ng installation sa inyong solar setup. So, hindi kasi yan pare-parehas mga idol yung presyo. Based sa aking experience, kasi nung medyo nag-practice pa lang ako, ipinarehas ko kasi yung presyo ng first client ko doon sa aking sa aking second na client. So nung nagpunta na ako doon sa area, nung sinight survey ko na, nag-inquire kasi sa akin online. So nabigay ko yung quotation, nag-go na siya. Pero nasabi ko naman na hindi pa ito final price. So nakadepende pa rin sa area at sa klase ng installation. So nung nag-site survey ako, yung i-installan pala namin, yung paglalagyan ng solar panel ay nasa third floor. So wala pang daanan papunta dun sa top floor, sa pinakabubong. So siyempre magiging yung klase ng trabaho ay hindi ganun kadali. Maglalagay pa tayo ng mga scaffolding,
kung paano tayo makakapunta sa taas. So, syempre, magdadagdag na naman yun sa ating expenses as a installer. So, nakadepende dyan mga idol, nakadepende yan sa klase ng lugar at ng location at kung saan ilalagay yung mga solar panel. At syempre, nakadepende rin yan sa usapan nyo ng both client at both installer. Kaya sa madaling salita mga idol, nakadepende yan sa paggaganahin na appliances sa inyong tahanan, gaano karami yung appliances nyo, gaano katagal, paano yung usage, at yung area ng pag-i-installan. So, nakadepende yan kung bakit gano'n na lang kalaki yung inyong magagastos sa inyong solar setup mga idol. At syempre, meron din tayong tinatawag dyan after sales service support ng installer nyo. So, dapat nag-iingat din kayo at ugaliin yung mag-background check kapag kayo ay meron na kayong nakausap na solar installer kasi alam naman natin na ganun na nga yung presyo ng ating magagastos, hindi basta-basta. So, syempre, dapat magkaroon din tayo ng konting mga idol, konting background check sa ating mga installer kung okay ba yung kanilang after sales service at yung kanilang support pagkatapos ng installation para hindi naman tayo mukhang kawawa kapag tapos ng installation tapos magka-problema, hindi natin matawagan. So, wala tayong mahahabol. So, sana nagkaroon kayo ng idea dito sa ating video mga idol kung bakit ganun na lang yung presyo kapag kayo nag-i-inquire ng solar sa inyong mga nakakausap na solar installer, no? Sa akin kasi madalas na tinatanong sa akin magkano ba yung magagastos kapag aircon lang yung paggaganahin. So parang medyo nagugulat sila pag nabigyan ko na ng quotation, medyo umaatras yung kanilang budget kasi hindi rin sa aircon lang mga idol, hindi na yan basta-basta na na load sa inyong bahay, no. Lalong-lalo na kapag ang pinag-uusapan natin dito ay sa gabi nyo pagaganahin. Madalas kasi gusto nila sa gabi, magdamag. Hindi na biro yung klaseng solar setup na kailangan nyo kapag ganun yung load nyo mga idol. Nasa category na kasi yan ng medium to big solar setup. Wala na yan sa small solar setup mga idol kasi malaki na yung inyong load. Aircon na yan, hindi yan lang. Ayan, so sana nagkaroon kayo ng konting idea dito sa ating video mga idol. Sa ating mga new viewers dyan, you can follow me or subscribe o ano man dyan, bahala kayo para lagi kayo updated sa ating mga video mga idol. Dito kasi sa ating YouTube channel, nagbibigay tayo ng tips at DIYs na kapakipakinabang sa ating mga pagsusolar, no? So yun lang. Thank you. See you on my next video.